And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. Bansang China at bansang Russia mga kapatid, nagsanib puwersa na nga. At ito mga kababayan medyo delikado itong plano ng China. Kasi nga mga kapatid, gustong magsagawa ng bansang China kasama ang bansang Russia ng kanilang bilateral exercise dyan sa may West Philippine Sea sa ating teritoryo mga kapatid na inaangkin nitong bansang China. Sa madaling sabi mga kapatid, gusto nilang magsagawa ng kanilang maritime or military exercises dyan sa loob mismo ng ating teritoryo. At ito ngayon guys ang problema, no? Kasi nga ang ating AFP ay hindi po papayag, no? Sa madaling sabi mga kapatid, medyo mainit ito, no? Medyo magiging mainit ang sitwasyon dyan kung sakaling itutuloy ito ng bansang China, itong plano nilang joint military exercise or maritime exercises dyan sa loob ng ating teritoryo. Kasi nga mga kapatid, no, kung pag nagtagumpay ang China dito, para na rin nila tayong sinampal ng kaliwat kanan, no? Para na rin nilang niyurakan ang ating bansa kung sakali mang ituloy talaga at maging successful itong planong ito ng bansang China. Pero bago ang lahat mga kababayan, bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating opinion at reaksyon. Patuloy na nananatiling mapagmatsyag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa karagatan matapos mapaulat na isang bilateral exercise sa pagitan ng China at Russia ang nakatakdang maganap sa West Philippine Sea. Okay. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, pangunahing layunin ng AFP na tiyakin ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Alam niyo mga kapatid, sa nakikita kong ginagawa ng China, kasi nga mga kababayan, di ba? Meron ng naging meeting yata, no? Ewan ko kung anong ahensya natin gobyerno ito dito sa ahensya ng China na kung saan mga kapatid napagkasunduan yata nila na resolbahin yung issue ng West Philippine Sea, no, ng mapayapa. Ang problema mga kapatid, ang nakikita kong ginagawa ng China ngayon, hindi ito pagre-resolba sa problema diyan sa may West Philippine Sea. No. Kundi ito po ay isang pang-aasar at pang-uudyok mga kapatid ng giyera. 'Di ba? Kung hindi ba naman tarantado itong bansang China, alam ng China na kaalyado natin ang Amerika, no? Na kung saan kinukondina ng Amerika mga kababayan itong ginagawa ng Russia dito sa Ukraine. 'Di ba? Ngayon ang ginawa ng China mga kapatid, no? Parang nagpa-power trip siya. 'Di ba? Nagpa-power trip siya. Sa halip na resolbahin ang issue natin dyan sa West Philippine Sea, parang ginagaslight pa niya mga kababayan, no? Sa pamamagitan ng kanilang sinasabing bilateral exercise or joint military exercise or maritime exercise na gusto nilang gawin dyan sa loob ng ating teritoryo. Diba? Parang ginagago talaga tayo ng China mga kababayan. Ngayon, syempre tayo hindi tayo papayag dyan mga kababayan, no? Dahil once na pumayag tayo dyan, parang hinayaan na rin natin ang bansang China na sampalin tayo ng kaliwat kanan at yurakan ang ating soberanya, ang ating teritoryo, ang ating bansa. Diba? Itong China, lagi lang sinasabi, no, na dapat panatilihin ang kaayusan, no, dyan sa may Indo-Pacific region. Pero yung ginagawa nila ngayon, mga kapatid, hindi po ito, no? Hindi kumbaga, taliwas doon sa kanilang mga sinasabi. Puro lang talaga kwento, wala talagang kwenta. 'Di ba? Hindi ba ito isang uri ng pang-aasar? Alam nila na kaalyado natin, no, ang Amerika. Tapos ngayon, yung bansa na kinukondina ng Amerika at ng iba pang mga bansa dahil sa ginagawa nilang
pang-aatake, no? Panggigera dito sa bansang Ukraine. No? Yan pa talaga ang dinadala ngayon ng China dito sa loob ng ating bansa. No? Dito sa loob ng ating teritoryo. Oh. Hindi ba? Sa tingin niyo mga kababayan, no? Tama ba 'yan? Akala ko ba gusto nilang resolbahin yung issue sa West Philippine Sea? Bakit ganito yung ginagawa nila mga kapatid? No? Gusto lang talagang ipakita ng China mga kababayan, no? Na wala talaga silang respeto sa atin. 'Di ba? Kasi nga ang gusto ng China mga kapatid, isubmit natin ang ating sarili sa kapangyarihan nila. Oh. 'Di ba? Yan din ang pinaglalaban nila Duterte, no? Na makipag-ayos na lang tayo sa China. I-quits na lang natin yung West Philippine Sea na yan. 'Di ba? Para para wala ng gulo. Oh. Sigurado akong mga kababayan, ano? habang naka-ere itong balitang ito, tuwang-tuwa ngayon ang mga DD shit. Tuwang-tuwa ngayon sila BP Sara Duterte mga kapatid sa balitang ito. Tuwang-tuwa ngayon sila Aimee Marcos. Dahil sa wakas, meron na namang panibagong pang-iinsultong ginagawa ang China sa atin. Kaibigan nila ang China eh. Di ba? Kaibigan nila eh. Okay lang sa kanila yung ginagawa ng China eh. Oh. Ganon sila eh. Di ba? Hindi ito talaga natin mapapatunayan mga kababayan na hindi talaga, hindi talaga katahimikan ang gusto ng China. Gusto talaga niya ng gera. Di ba? Gusto talaga niya ng gulo. Oh. Biruin mo, hindi na sila nakontento doon sa mga pinagagawa nila. And this time, no, sana ang ating sandatahang lakas, palag na kung palag. Hindi pwede yan. Na basta-basta na lang nilang gamitin yung ating teritoryo sa kanilang mga kalokohan dyan. Ang lapad-lapad ng karagatan ng China, ba't di sila gumawa ng sarili ng kanilang mga bilateral exercise doon? Bakit dito pa sa loob talaga mga kapatid? No? Sa loob pa ng ating teritoryo na kung saan mainit yan ngayon na pinagtatalunan. Ano ang ibig sabihin yan? Di ba? Ang ibig sabihin yan, gusto talaga ng gulo ng China. Gusto talaga nilang magkaroon ng gera. Now, sa sarili kong opinyon, kung gusto lang naman din pala nila ng gera, bakit hindi nila simulan? No? Para magkaalaman na mga kababayan. Di ba? Kung gusto lang din naman nila, bakit gusto pa nilang idaan sa mga ganitong bagay? Kasi nga, gusto ng China mga kapatid, mangdamay pa ng iba pang bansa. Gusto nilang magkagulo ang buong mundo. Biruin mo, nagdala ka dyan ng isang bansa na Nagyaya ka pa dyan ng tropa mong komunistang bansa na kung saan wanted ngayon, no? Sa mga bansa na kumakampi dito sa bansang Ukraine. Oh. Isang bansa na kinukundina ngayon ng buong mundo dahil sa daming nadamay na mga casual na mga sibilyan doon sa kanilang ginawang giyera sa bansang Ukraine. Di ba? Isang patunay lang talaga na wala sa katinuan itong presidente ng China. Baliw talaga itong si Xi Jinping mga kababayan. Baliw sa lahat ng baliw. And hopefully ang ating presidente magiging mahigpit na dito. No? Dapat maging matatag si BBM sa pagbigay ng kanyang desisyon. At dapat, ang gawing desisyon ng ating mahal na Pangulo dyan, depensahan talaga ang ating teritoryo. Palag na kung palag. Kasi nga mga kababayan, pag hinayaan nating matuloy ito, para na rin talaga nating hinayaang yurakan tayo ng bansang China. Tuloy. Binigyan din niya ang kanilang pangako na bantayang mabuti ang lugar upang mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas laban sa anumang posibleng paglabag sa alinmang bansa. At sana nga, yan talaga ang i-enforce nyo. No? Yan talaga ang gawin nyo. Kasi umaasa kami sa inyo. Di ba? Umaasa kami.
Lagi kaming nakatutok dyan. Kasi ang pinaglalabanan na natin dito, yung ating kalayaan eh. Kalayaan natin mga kapatid. No? Kalayaan natin bilang isang bansa. At dignidad natin. No? Dignidad. Yung ating pinaglalaban dito. Pag sakali mang natuloy itong exercise na ito, yung exercises na ito, military exercise ng China at Russia dyan, sa loob mismo ng ating teritoryo, parang pinapakita na talaga sa atin ng China ngayon na wala ng dignidad itong bansang ito. Para tayong ginagahasa, mga kapatid, na hindi wala tayong makuhang hustisya. Diba? Ganon ang pinapakita talaga nitong China. At kung pag natuloy yan, para na talaga tayong tae sa paningin ng bansang China. Wala nang respeto. Ang dapat gawin natin ngayon, turuan natin silang rumispeto sa atin. Kaya dapat itong ating sandatahang lakas, tutuhanin talaga nila ito. Dahil nasa likod lang naman din nila ang sambayan ng Pilipino. Nasa likod lang naman nila tayo. Kung gusto ng gulo ng China, at papalag talaga tayo. Mga duwag lang naman ang hindi pumapayag sa kuan eh. Mga duwag lang naman hindi pumapayag na pumalag tayo eh. Mga duwag nating mga kababayan. Pero tayo mga totoong mga Pilipino, mga kapatid, handa tayo diyan. 'Di ba? Handa tayo. Ako nga mga kababayan, sa totoo lang nagpaplano ako eh. Na parang gusto kong pumunta ng Pag-asa Island eh. At sumama sa mga Rory mission. Ewan ko kung paano makakapunta diyan mga kapatid. Gusto ko sana na ako mismo mga kapatid, yung makasaksi at makakita ng ginagawa nitong mga Chinese na ito. Kasi gusto ko rin subukan yung aking sarili mga kapatid, kung ano ba ang magiging reaction ko talaga pag nakikita kong inaabuso tayo. Hopefully this year mga kababayan, makakapunta ako diyan. Isa talaga yan mga kapatid sa gusto ko na gawin. Para naman sana mga kababayan, mapakita natin sa ating mga kababayan, dapat tayo, wag lang tayong umasa dito sa ating mga kasundaluhan. Dapat tayo bilang isang Pilipino mga kapatid, matuto tayong ipaglaban ang ating teritoryo, ang ating soberanya, ang ating bansa. Hindi lang yung basta lang sa salita. Kaya ngayon nangangalap ako ng impormasyon mga kapatid eh, kung paano ba makapunta dyan. Yun lang, ma-experience mo lang talaga, na makipagsagutan dyan sa mga Chinese na yan. At kung hindi man kayo magkasundo, hindi kayo magsapakan na lang tayo. Di ba? Yan talaga isa ngayon sa mga gusto kong gawin mga kapatid. And I think sa Zambales yata, ang ang daan papuntang Pag-asa Island. Kasi nga mga kababayan, lagi daw maraming Chinese dyan eh. Gusto ko ngayong ma-experience na sumakay ng bangka mga kapatid, Sumakay talaga ng bangka kahit magdala ka lang ng baseball bat. Tapos pag hindi kayo nagkasundo talaga doon, maghampasan tayo dito. 'Di ba? Mapakita mo lang, na handa tayo. Kasi nga mga kababayan, talong-talo tayo ngayon. Luging-lugi tayo ngayon. Lagi na lang maximum tolerance. Kaya ito mga kapatid, dapat tanggalin na yung maximum tolerance. Kung sakali mang tutuhanin ito ng bansang China, yung kanilang planong magsagawa ng kanilang military exercise dyan sa loob ng ating teritoryo. Ang lapad-lapad ng China, ng China Sea. Bakit hindi doon gawin? Bakit dito pa? Kasi gusto talaga nila ng gulo. Babalik na rin pa nila ang presidente na di umano si BBM ang nag-uudyok ng gulo. Pero ang totoosin, kitang-kita dito sa kanilang mga action mga kababayan na sila mismo ang nang-uudyok. Di ba? Sila mismo ang nang-uudyok. At sana lang itong ating AFP, panindigan nila itong kanilang binitawang salita. Di ba? Huwag na nilang antayin na ang sambayan ng Pilipino na mismo ang kumilos para ipaglaban ng ating teritoryo dyan sa may West Philippine Sea.
na pilit inaagaw nitong mga dayuhan na ito. Napilit na niyuyurakan nitong mga taga bansang China. Di ba? Manindigan kayo. Ipakita nyo. Kasi alam ng mga yan, mga kapatid, ano? Kung experience lang sa giyera, mga kapatid, di ba? Mas eksperyensyado ang mga Pinoy. Daming terorista sa loob ng ating bansa. Iba't ibang klase ng terorista nandito na. Di ba? Ano bang pinagkaiba dyan sa mga yan? Oh. Mas matapang pa ba yan sa mga Muslim? Di ba? Mga inchik lang yan. Eh yung mga Muslim nga dito na mga terorista, pasintabi sa ating mga viewers dito na mga kababayan nating mga Muslim ang tinutukoy ko po dito is yung mga Muslim po na mga terorista. Na kung tutuusin, mga walang awa talaga yun. Oh. Eh yung mga Muslim ditong terorista, mga kapatid, di ba? Nilalabanan nga natin eh. Kung tutuusin lang, masyado talagang masyado talagang kriminal mag-isip. Ito pa kayang mga inchik na ito, na mga inchikoy lang. Di ba? Walang rason para matakot tayo dyan. Yung mga pinagyayabang nilang nuclear dyan, walang kwenta yan. No? Walang magagawa yan. Hindi na pwedeng gamitin yan. Kasi pag ginamit nila yan, nako, katakot-takot na ganti din ang ibabalik ng mga kaalyado nating bansa dyan sa kanila. Kahit hindi pa natin kaalyado, mga kapatid, basta sinuway nila yung batas, no, ng paggamit ng nuclear. Pag once inabuso nila yung nuclear power nila at ginamit nila, no, sa bansa na katulad natin, no, na isang maliit lang na bansa, no, pwedeng durugin ng mga bansang may nuclear din itong bansang China. Kasi nga may batas silang sinusunod dyan. Kaya masasabi ko, walang kwenta yung mga nuclear nila dyan. Hindi na pwedeng gamitin sa atin yan. Ang daming inchik sa Pilipinas, di ba? Gamitin lang sa atin yan, di. Parang sila na rin ang kumitil sa buhay ng kanilang mga kalahi dito. Pilipinas na yata may pinakamaraming inchik, mga kapatid, di ba? Oh, hindi pa siguro ganun talaga kabaliw si Xi Jinping na idadamay niya yung kanyang mga kababayan dito. Kaya ang ating panawagan lang sa ating sandatahang lakas talaga, no? Totohanin nyo yan. No? Totohanin nyo yan. Palagan nyo. Huwag nating hayaang yurakan pa nila tayo ng sobra-sobra talaga. Kasi nga, kung ito natuloy, mga kababayan, ngayon sabi ko sa inyo, para na rin talagang hinayaan natin ang China na iputan tayo. Taihan tayo sa ulo. Yurakan tayo. And hopefully, ang ating presidente, mga kapatid, this time, no, meron na siyang matapang na tawag nito, orders na ibibigay dito sa ating sandatahang lakas kung sakali mang tutuhanan ito ng bansang China. Tuloy. Hinimok din ni Colonel Trinidad ang lahat ng partido na mahigpit na sumunod sa mga pandaigdigang tuntunin at batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. I don't think so, mga kababayan, kung iniisip pa yan ngayon itong bansang Russia, no. Hindi na yan sumusunod eh. Hindi na susunod yan dahil na-sanction na siya, mga kapatid. No. Under sanction ang bansang Russia ngayon. Kaya what's the sense pa para sundin yung mga international law? Ang ginagawa ngayon ng Russia, mga kababayan, no? Actually, itong Russia, mga kapatid, no, sa tingin ko lang, wala naman talaga silang intention talaga na makiisa dito sa ginagawa ng China sa atin. Ang gusto lang din sigurong ipakita kung sakali mang matuloy ito, gusto lang din talaga sigurong i-emphasize dito ni Vladimir Putin, no, na makapangyarihan pa rin siya. Kumbaga gusto lang din siguro niyang asarin ng bansang Amerika. No? Nagkataon lang talaga na parehas silang komunista ng China at magkaalyado sila ng China. Pero I don't think so, mga kababayan, na makikiisa itong Russia
no? Sa pagyurak sa ating bansa. Kasi nga meron din utang na loob sa atin yan mga kapatid no? Dahil nga sa kagandahang loob natin, no? Nagkautang na loob sila sa atin mga kababayan. At wala pa namang napapabalita no na inabuso tayo ng Russia. Ngayon lang siguro talaga 'tong mga kapatid. Dahil gusto rin pakitaan ng Russia ang Amerika. 'Di ba? Dito talaga ako may concern sa China. Gusto nila ng kapayapaan, pero yung ginagawa nila mga kapatid, no, yung ginagawa nila ngayon pang-uudyok ng kaguluhan, no, pang-uudyok ng giyera. 'Di ba? Kamusta? Kamusta naman? Well, tayo naman mga kapatid, kahit sabihin natin maliit na bansa lang tayo, pero papalag talaga tayo. Kailangan lang talaga ng ganyan ni BBM, approval ng ating mahal na Pangulo. Palag-palag na yan Di ba? This time, kailangan talaga ni President Marcos ng matapang dito na desisyon. Kung sakali mang gawin ito ng China. Lapad-lapad ng West Philippines, ng South China Sea, bakit di sila doon magsagawa ng kanilang kuwan? Bakit dito pa talaga, na kung saan alam naman nila na kuwan, alam naman nila na medyo mainit itong dispute dito ngayon. Kasi gusto talaga nila ng gulo. Ganun lang yun. Anyway mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kapatid at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan. Hanggang dito na lang. Adios.